Kapag napanood mo to ay pwede ka na mag-ayos or mag-repair ng washing machine. Ang sabi ng iba ay basic lang to. Ang sabi ng iba, wala na bang mas mahirap dito, mga ka-repairman? Para po ito sa mga baguhan lamang po, hindi po para sa mga professional. Okay? So bali, pwede mong i-share yung video para hindi mo makalimutan yung ginagawa natin ngayon. Okay? So ito po yung motor, ito po yung wash timer, ito yung capacitor. Ang capacitor po nito ay 10 UF or 10 microfarad. Kailangan po nakalagay doon yung 10 UF mismo sa inyong motor ng washing machine. Okay? Unang step, para malaman nyo po yung common. Meron po kasing 3 wire yan, common, forward, reverse. Kailangan yung common po ay mahanap natin, dun pupunta sa ating plug. Ito po yung plug, no? Dalawang wire yan. Okay, paano malalaman kung nasaan po yung common ng motor? Ito yung common, kulay blue. Basta't lahat po nasa ilalim, yan po yung common, kulay blue. Yung yellow tsaka red, yan po yung linya ng kapasitor. Ayan po yung nasa kapasitor po niya, oh. Kapasitor po yan. Ito naman, yellow, red kapasitor. Blue, common. Ito po, 10 UF yung kapasitor. Doon mo nalaman kung ano yung tugma na kapasitor sa panggagamitan. Okay, halimbawa, nasira yung kapasitor mo, wala kang mahanap natin. Pwede kang gumamit ng 9 microfarad. Pwede kang gumamit ng 11 microfarad. Wag lang 12, mataas na yon. Basta 1 point lang, more or less, ay wala, ayan po, kaya meron siyang plus tsaka minus. Okay, plus tsaka minus po, pwede kang gumamit ng 9 or pwede kang gumamit ng 11, no? Kasi nga, 10 UF po ito. Okay? Wag lang gumamit ng 12 tsaka 15, ha? Mataas po yon. Ito na, yung common po ay kulay blue. Ito yung mahanapin natin, no? Tapos, ilalagay po dito sa blue. Or kahit na magkabaliktad, walang problema, no? Kasi walang polarity po yung AC. Ibig sabihin ng AC, alternating current. Ayan po, no? Ito po yung common. I-tip na natin. Tapos, ito yung wash timer. Yung wash timer po ay may dalawang wire. 3 wire pala. Itong dalawang wire na sinasabi ko, ito yung forward tsaka reverse, yung magkadikit. Yung nakahiwalay naman po, ito yung common. Yung common, ang ilalagay po natin dito. Sa kabila naman po ng ating plug. Ito. Yung isang plug naman ng wire, line 1, nakalagay na po sa common ng motor. Yung line 2, ito po siya, yung common ng wash timer. Pwede mong share yung video para hindi mo makalimutan, no? Para kapag hinanap mo siya, ay madali mo siyang mahanap kasi nga po nakashare sa inyo. Ayan, okay na, no? Tapos, sunod na gagawin natin, yung forward tsaka reverse, ilalagay po dito. Ayan, no? Yung yellow tsaka red. Ayan po, pansin nyo, tugma yung wire ng wash timer, yellow tsaka red. Okay? So, ulitin ko lang, no? Kahit magkabaliktad, wala yung problema. Ayan po, oh. Tugma talaga, oh. Yellow tsaka red. Ngayon, ito po yung ating capacitor. Yung capacitor, ilalagay naman po dito sa dalawang wire na yan. Ulitin ko lang po, kahit magkabaliktad, ay wala yung problema. Ayan, gawa na po siya. Ganyan lang po kadali ang wiring diagram ng wash timer. Ngayon po, subukan na natin. Hindi ko mo siya lalagyan ng tape para lang mabilis. Ayan, i-tape ko na siya for safety. Sa bawat ginagawa po natin ay for safety. Yan plug po yung washing machine, huwag kakalimutan. Yan, kasi ako minsan ginagawa ko, at siya ko kagad, di ko na alam, naka-plug pala sa outlet. Ayan po, ako po yung nag-gamey. Okay, so ngayon po, subukan na natin, i-plug ko sa outlet. Naka-plug na sa outlet. Tapos, syempre, hindi po umiikot yan dahil hindi pa nakapihit. Ngayon, pihitin po natin. Ayan, umiikot na po siya, no? Ayan, mga ka-repairman, lakas, oh. Okay, kapag puwersado po ang inyong motor, ibig sabihin po, good condition yan. Kapag hindi niya po hinahatak or walang puwersa, hindi umiikot yung ilalim, ayan po, pinipuwersa niya, ibig sabihin, malakas po yan, no, mga ka-repairman, no? Lakas. Ayan. Kapag wala po kayong tester, ganyan gawin nyo. Kapag po iniikot yung washing machine or spin dryer sa ilalim, gumaganon, ibig sabihin po, malakas yung motor. Kapag umiikot lang to, yung taas niya, wala siyang puwersa, ibig sabihin po, sira yung motor. Okay? So, paano mo nalaman kapag umuugong lang? Kapag may ugong lang yung washing machine, kapag may ugong lang yung motor, ikot mo yung pulsator or yung LC ng washing machine. Kapag umiikot po yon, no? Kapag umiikot po yon, ibig sabihin po, sira po yung capacitor. Okay? Kapag po hindi umiikot yung pulsator, ibig sabihin po, stuck yung bushing ng motor ng washing machine or stuck po yung gearbox. Okay, yung gearbox na sabi ko mga ka-repairman, yung nasa ilalim, yung kulay puti. Ito rin dahilan kung bakit nag-iingay ang inyong washing machine. Ito po siya. Gearbox po tawag dyan.